Kung ginawa nyo yan kay Miriam noon, pues hindi nyo yan magagawa sa akin ngayon. Yung pagbabansag daw mga kababayan, itong mga grupo ng Bagoong Pilipinas, ngag-ngag na pinangunahan ng mga pula, dilaw, luyalustay at iba pang mga salot ng lipunan sa pagbabansag kay VP Sara Duterte na baliw. Ay sabi ni Sara, hindi nyo ako kaya. Sa makatuwid mga kababayan, malas lang nila dahil kinalaban daw nila si Sara. Na wala naman daw mawawala sa kanya eh. Nating tulus siya mga kababayan at hindi siya mababayaran. Panoorin po natin ha. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. Walang mawawala. They have never seen a politician na IDGAF. IDGDF. Ganyan mga kababayan. I don't give a F word. I don't give a yun na. Kung sa Bisaya pa. Kung sa Bisaya pa daw mga kababayan. Bahala ko din na. Bahala kayo dyan. Kigdumog ko sa kanal. Makikipagrambulan ako sa kanal. Yan ang problema. Kasi nakahanap ng katapat ang mga ngag-ngag mga kababayan. I am not like them. Correct. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sabihin nila, crazy. Lukaret. Luka-luka. Baliw. Desperada, ma'am. Desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Desperada daw. Sino ang desperado? Di ba si Tambaloslos feeling presidente? Desperado maging presidente? So anong ikakadesperada ko? Tapos siya na nga ang top choice dati no, na maging presidente na. Kung tumakbo si Sara siya, sigurado ng panalo. Tapos inayawan pa niya dahil hindi siya desperada eh. Mahilig mong baliktad ang mga bangag mga kababayan ano? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Hindi nila mabribe ng mga kababayan. Ng budget na iyan. Hindi kagaya ng ilang mga politiko na nilunok ang mga prinsipyo para sa budget. Mio. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Go. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao sasalita kontra sa... Nawawala ako sa aking sanali, saan ako? Ito mga media, mga ungas, no? Okay. Ini-interrupt si Sara, mga kababayan. At ang mga tanong, ay confidential fund pa rin. Tinatawag nilang buang. Tinatawag na baliw. They did that to MDS. Ginawa doon nila yan kay Miriam Defensor Santiago, MDS. Noon. Pero they cannot do it to me. Ngayon. Ibahin nyo si Sara. Ang sabi nga ni Sara mga kababayan, tara, sama tayo. Magpa-psych exam tayo. Neuro exam. 2 beses na daw niya nagawa yan mga kababayan nung nag-apply siya sa Supreme Court at saka yung sa korte, dahil required. Pasado siya. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo. Psychiatric. Let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam. Live. Test. So you're also challenging them na mag-televise ang test? No, dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwede magsikreto-sikreto kayo dyan ng test. Doctor help. Baka doktorin ang mga mga kababayan, resulta. Tingnan nyo ha. Ma'am, said po na you're speaking against Actually, isa lang naman dapat ang i-challenge natin yan. Si BBM, hair follicle drug test. Kakasaba kakasa si Sara. Sige na BBM. Test na ngayon mismo. You're positioning yourself as the opposition ako. Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtatulak sa akin eh. Sila talaga ang... Sila ang nangaaway kay Sara. Inaatake nila ako. Tapos, tahimik na si Sara pag sumagot ako, nagagalit sila. Ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Mr. Deception ni Ngag-Ngag. Kung pinabayaan lang sila nilang... Sana sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Tahimik ang buhay nito si Sara Pinuntahan ni Bangag mga kababayan at ni Mangga para baka sakaling maswertihan tayo at
papayag si Inday na makipag-tandem sa atin. Solid North and solid South. The tandem that is made from heaven. Diyos me, yung mga budol. Kung binabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako doon, wala akong ginagawa sa kanila. Trabaho lang. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho po sa Office of the Vice President. Ginigipit ginigipit. Walang tigil ang mga black propaganda. Magtanim ako ng puno, araw-araw, pabayaan nyo lang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy. Pinabayaan na lang sana. Ngayon, problema sa para nilang binuhay ang dragon, mga kababayan. kanila, nakikipag-away sila, tapos kapag lumaban, Pabiktim. yung inaaway nila, Pabiktim agad. nagagalit sila, and Sabihin sila agad na baliw. Baka hindi stable ang yung pag-iisip. nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may Si Sandro Marcos din, makasabi ng may problema sa pag-iisip si Sara. Akala mo kung sinong, ay, Diyos mio, Sandra. problema. Hindi ako noon na palaaway. Except, yung inuunahan ako. Wag mo akong unahan. Dahil hindi kita uunan. They are now coming to their defense. I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik rin natin. Ganun din si PRD sa... Okay lang kung nagde-defend na wala ring bagahe. Kagaya nito si Sandro, mga kababayan, umatake dahil I defend my father as if wala ding bagahe. Ewan lang natin kung anong bagahe nito si Charis Pempenko. Akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? Kasi may destabilization si PRD, may maisog. Hindi nga sumali si Sara sa maisog. In-invite na ni na Luminos di ba? We invite you to be the leader of the opposition, sabi ni Sara. No. Ano bang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Hindi nga ako nag-react nun May maisog ba kababayan dahil nainis na si PRRD dito sa pinagagawa nila kay Sara? Hindi ako nagalit. Confidential funds? Ano sabi ko? Fine. Sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin. Hindi ko naman kailangan yan Napapadali lang talaga ang trabaho. Kasi nata-target mo yung trabaho mo. Ano pang nila? Security, kunin nila lahat. Marami daw security. Tinanggal lahat ha. Budget, kukunin nila lahat. Sa inyo na yan. Tapos gusto i-zero budget. Ayaw nilang i-zero pero kunan natin ng majority 70% off ang budget. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate. Yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpe. Tripping yan yung mga bangag, mga kababayan. Yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila. Hindi nila kaya si Sara, mga kababayan Kaya yung mga nakapaligid ni Sara ang kanilang pinupunteriya. Binubuli. Excuse ko na lang, let's give them privacy. But one is already in depression. One is already contemplating suicide. One is in the hospital. May isa hindi nakakatulog. Dahil sa tripping ng mga pangag. Hindi dapat magpura kasi may mga bata naririnig. Pero gago talaga yan sila. Correct. Ako, wala akong problema. Ugag sila. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinakapol, pero ginigipit nila. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na hindi niyo ako kaya, sabi ni VP Sara, dahil ibahin niyo ako, walang mawawala sa akin. Makikipagrambulan ako sa kanal. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below!